Bago natin umpisahan ang ating kwento ay gusto ko lang i-share ang Gojo t-shirt na kasalukuyang nabili ko at ginagamit. At meron din tayong One Piece na pagpipilian mga idol. Na pwede mong panggala na siguradong agaw tingin kanila sa suot mong damit. At meron din Korean bag at maganda itong gamitin sa trabaho at pag-gym. At lalo na sa outing nyo na hindi drawing. Ano pa inaantay nyo mag-order na kayo mga idol kahit papaano ay kumita din ang aking channel. At nasa description lang ang link. Maraming salamat po mga idol. Makalipas pa ang ilang oras ay makikita naman natin si Lee na naglalakad at ito'y pauwi na. At kanyang kinakausap si Chin Tian na tila medyo nakalap si Chin Xiaoxiang ng kaunting impormasyon tungkol sa kanya, na ang huling pangungusap ay malinaw na sinadya upang i-recruit siya. Ang isang alyansa ay maaaring maging kapaki-pakinabang, hanggat hindi ito nangangahulugan na nasa ilalim ng kanyang kontrol. Ngunit nakangiting sumagot si Chin Tian na isang A-rank lamang na may sapat na mga fragment, ginagarantiya niya na madaling maaabot ni Lee ang S-rank. At sinabi pa nito na ano ba ang itsura ni Lee, hindi ba siya naniniwala sa kanya? Ngunit marihin naman na sinabi nito na naniniwala siya sa kanya. Hindi ba yun ang dahilan kung bakit siya naghahanap ng isang lugar upang simulan ang pagsubok? Subalit na dismaya naman si Chin Tian na akala niya ang S-rank ay parang basura. Siyam lang ang S-rank sa mundo. Madaling maabot ang S-rank, subukan niya muna ito. Ngunit kalimutan na lang ni Lee ang kanyang sinabi, at mas mabuting huwag na lang niya sabihin ito ng malakas dahil masakit sa damdamin kapag walang tiwala ito sa kanya. Subalit sa oras na ito ay nag-iba ang mukha ni Lee dahil sa kanyang nakita. At nakita nito ang kanyang inuupahan na apartment ay nasusunog at kasabay nito ang pagtakbo ng mga tao. At sumisigaw naman ang babae at hinahanap nito ang kanyang asawa at anak na bilisan nilang tumakbo. Ngunit ang iniisip ngayon ni Lee ay walang ibang gagawa nito kundi ang mga kumag. At biglang nagring ang cellphone nito. At tumawag si Chin Siin sa hindi inaasahan. Agad naman niya itong sinagot. Ipinahayag naman ni Chin Siin sa kanya. Nakakatanggap niya lang na gagawa ang hakbang ang Intel Black Panther. Ngunit sinabihan naman ni Lee ito na nagsimula na sila sa kanilang kahangalan. Ipinahayag pa ni Chin Siin na siya ay magtago muna dahil sila ay magtungo sa kanyang lugar. Subalit sarkastiko naman na sumagot si Lee na huwag siyang mag-alala dahil kaya niya silang harapin kahit siya lang mag-isa. At sabay na rin dumating si Joe at may kasama itong tatlong lalaki na si Rank. Ngumisi naman si Joe at ipinalandakan nito na dumating na rin siya sa wakas, siya ay lumuhad at magmakaawa, at baka sakaling siya ay maawa sa kanya upang iligtas ang kanyang kalunos-lunos na buhay. Subalit natawa naman ang ating bida, dahil siya ay minamaliit talaga ng Black Panther at sabay nagpakawala ito ng kanyang aura dahil iilan lang ang ipapadala nila para mamatay sa kanyang kamay. Ngunit ipinalandakan pa ni Joe, na si Lee ang mamamatay. Tingnan nila kung paano nilalabanan ng isang A-rank ang tatlong genuine C-rank. Ngunit ipinamukha naman ni Lee sa kanya na kahit na si Blood Leopard ay hindi siya nagtagumpay na patayin siya at ano sa tingin nito. Sa narinig naman ng dalawa ay nagtinginan mga ito kung totoo ba ang kanilang narinig. Kung itinatago lang ba ni Lee ang tunay niyang lakas. Ngunit sinabihan naman sila ni Joe na huwag silang matakot dahil isa lang siyang manero. At dagdag pa nito na wala siyang anumang kakayahan sa pakikipaglaban. Dahil dito ay nabuhayan ang tatlo ay sumugod na ang isa. Sa kanyang paglapit ay hinanda nito ang kanyang espada para hampasin si Lee. Ngunit nanatiling kalmado lang ang ating bida sa kanyang kinakatayuan. At sa kanyang paghampas ay sahig na lang ang tinamaan nito dahilan para ito'y mabigla. Biglang naglaho si Lee sa kanyang harapan gamit ang shadow step nito. At biglang lumitaw si Lee sa likuran nito at kanyang sinabihan sila na tama nga sila na isa lang siyang manero at sabay unleash nito ng isang slash na tumama sa batok ng lalaki. Nagulantang naman ang dalawang lalaki sa kanilang nasaksihan at napuno sila ng katanungan dahil saglit lang nito napatay ang isang C-rank. At kung paano na lang ito nawala at bigla na lang sumulpot na hindi man lang nila masundan ng kanilang mata. Sa sandaling ito ay kinabahan na si Joe at kanyang inutusan ang dalawa na sabay nilang atakihin si Lee na agad naman sumugod ang dalawa ng walang alinlangan. Ngunit sa isipan ni Joe ay ito ang magandang oras para tumakas habang nakikipaglaban ang dalawa at ito'y tumakbo para tumakas. Subalit umatake ng mabilis si Lee at nagpakawala ito ng ilang slash na tumama sa dalawa na kanilang ikinamatay. Ang masaklap pa dito ay hindi man lang sila nakalapit at nakapagbitaw man lang ng kanilang atake. Biglang lumitaw si Lee sa likod ni Joe na kanyang dinakma ito sa batok na ikinagulat nito at siya ay kinabahan ng sobra. At sinabihan siya ni Lee na siya ay parte ng underworld at paano ito natatakot sa isang manero na katulad niya.
Ngumiti ang ating bida at sinabihan pa niya ito na mahilig siyang maglaro ng apoy. At sa oras na ito ay napuno ng pawis si Joe at nagmakaawa ito na pakawalan siya ni Lee, at isa pa ay ibibigay niya ang lahat ng gusto nito. Kung may mangyari sa kanya ay hindi siya hahayaan ni Director Qui Shihao at si Black Panther na makawala dito. Ngunit sa sinabi nito ay hindi naman nakinig si Lee at kanyang hinagis ito sa itaas ng kanyang apartment habang ito'y nasusunog. At wala na nga nagawa pa si Joe kundi sumigaw na lang ito at pumipiglas habang tinutupok siya ng apoy. At pahabol pang sinabi ni Lee na huwag siyang mag-alala, dahil ipapadala niya sila para samahan siya sa lalong madaling panahon. At sa sandaling ito ay dumating na rin si Chin Sin kasama nito ang kanyang bodyguard. At itinanong ni Chin Sin kung ayos lang ba si Lee, ngunit sila ay hingal na hingal dahil nag-apura sila na makarating dito ngunit wala na silang nadatnan pa. Agad naman sumagot ang ating bida na ayos lang siya dahil sila ay mahihinang nilalang. Ngunit wika pa ni Chin Sin sa kanya kung ano ang plano niyang gagawin sa susunod. At sarkastiko naman na sumagot si Lee dahil gumawa sila ng kanilang hakbang. Oras na rin na siya ay gumawa ng aksyon. Naging seryoso naman si Chin Sin at sinabi na lang nito na tutulungan siya nito. Ikinabigla naman ito ni Lee at kanyang tinanong kung bakit siya nito tutulungan. Dahil dito ay nahiya si Chin Sin at ito'y tumalikod. At marihin itong sinabi na matagal na siyang naiinis sa Black Panther Gang, at isa pa ay talagang naglakas loob pa silang salakayin ng isang kaibigan niya. Namula naman ito at kanyang sinabi kay Lee na isa siya sa iilan niyang kaibigan. Ngunit ikinabigla naman ito ng ating bida dahil kailan lamang silang nagkakilala pero itinuri na siyang kanyang kaibigan. Dahil dito ay wala na nagawa pa si Lee kundi matuwa sa pangyayaring ito. At sa kanilang paglalakad ay ipinahayag ni Lee na magsimula sila sa pamamagitan ng pagbagsak sa Black Panther Gang. At ilang sandali lamang ay napunta na sila sa bahay nila Chin Sin. At sinabihan niya si Lee na maaari siyang manatili dito hanggang sa makahanap siya ng isang bagong lugar na kanyang titirahan. Ang lugar na ito ay karaniwang walang laman, pumili ng anumang silid na gusto nito. Ngunit nilapitan ni Lee ang pintuan sa likod at ito ang kanyang napili kaya agad niya itong binuksan. Subalit pinigilan naman siya ni Chin Sin dahil maliban sa silid na yun at meron ang tumitira dito. Ngunit pumasok naman si Lee at ito'y nabigla sa kanyang nakita. At bumungad sa kanya ang magandang kwarto na puno ng mga teddy bear at kanyang napagtanto na kwarto ito ni Chin Sin na bakante. Napangiti naman ito at kanyang sinabi kay Chin Sin na bagay sa kanya ito. Subalit nahiya naman si Chin Sin dahil nakita ni Lee ang pambatang kwarto sa Chin Corporation na tiyak na hindi nito magustuhan ang mga bagay na ito. At agad niyang tinulak si Lee palabas ng kwarto. Subalit sinabihan naman siya ni Lee. Hindi ba normal para sa mga babae na magustuhan ng mga ito na mas cute kaysa sa kung saan siya tumira at manlamig sa labas? Sa ipinahayag naman ni Lee ay namula naman si Chin Sin dahil ang salitang cute ay walang gumamit ng salitang yan para sa kanya. At ipinagpatuloy nito ang pagtulak kay Lee palabas habang nahihiya. At sinabihan niya si Lee na ito'y tumatawa. Kung hindi nag-aalala si Chin Sin sa kanyang kaligtasan ay hindi siya magugutom. Ngunit agad naman inilabas ni Lee ang mga pagkain sa pamamagitan lamang ng kanyang pagtaas ng kamay. At wika nito na kailangan niyang gawin ang mga ito, kahit na ang mga ito ay mga pang-emerhensyang supply lamang. Sa naging ekspresyon naman ni Chin Sin ay labis itong nabigla. At ito'y nagtataka naman kung saan niya hinuhugot ang mga ito, na curious na siya sa auction house kung saan din ito hinugot ang maraming espada na yon. Ngunit nag-isip naman ng isasagot si Lee dahil hindi nito pwedeng sabihin ito. At sinabi na lang nito na isang magic. Agad naman naniwala si Chin Sin dito at gusto niyang matutunan ito kung pwedeng turuan siya nito. Ngunit hindi naman nakasagot pa si Lee dahil may naramdaman itong killing intent dahilan para ito'y mapalingon. At ito'y lumapit sa may salamin at kanyang sinabihan si Chin Sin na siya ay umalis na at magtungo na ito sa kanilang bahay. At makikita natin na may tao sa labas habang sila ay pinagmamasdan. Ngunit nagtataka naman si Chin Sin at itinanong nito kung ano ang nangyayari. Ang lalaking ito ay ang ama ni Chin Sin habang ito'y may hawak na sanga at nagtatago. At sinabi pa nito na anong klaseng spell ang ginamit ni Lee sa kanyang mahal na anak upang dalhin siya dito kahit nahayaan siya nito sa lugar na ito. At isa pa ay napakatagal na simula nung nag-usap sila ng kanyang anak na nang ganito siya kasaya, binata at babae na nag-iisa sa gabi. At mali ang kanyang nararamdaman sa oras na ito. At binulungan niya si Lee na wag itong masyadong lumapit sa kanyang anak. Kung lumapit pa siya ng bahagya ay hindi siya magdalawang isip na gagawa ng aksyon.
Dahil dito ay kinabahan si Lee, at sinabihan na lang niya si Qin Xin na kapag hindi siya umalis agad, baka patayin talaga siya ng kanyang ama. Sa sandaling ito ay nakita ni Qin Xin, ang ama nito sa labas, at mag-umpisang maglit, at hindi na nga ito nakapagpigil pa at ito'y napasigaw na lang sa labis nitong galit. Sa sandaling ito ay sinabi ni Lee na nasa Dragon Gate territory ang apartment na ito, at walang makakaistorbo sa kanila dito at kanyang isinara ang kurtina. At inilabas na rin ni Qin Tian ang nakuha nilang mga fragments na nakuha nila sa Minotaur at kay Blood Leopard at sa auction house. At ipinahayag ni Lee na umpisahan na nila. Ngunit palagi siyang nagtataka kung ano ang kaugnayan sa pagitan ng mga fragment na ito at ng mga dimensional na portal na lumilitaw kahit saan. At ilang sandali lamang ay unti-unti nang na-activate ang mga fragments at lumilitaw dito ang maliit na portal. At sa oras na ito ay tuluyan ng lumaki ang portal, ngunit ipinahayag naman ni Qin Tian kay Lee na upang maging tumpak. Ang tatlong fragment bago siya ay isang maliit na bahagi lamang ng tarangkahan ng bilangguan, at lahat ng dimensional na portal sa iyong mundo ay nauugnay sa mga fragment ng prison gate, at kanyang inaya si Lee na pumasok na sila sa loob. Ngunit nagsaad si Lee at sinabihan niya si Qin Tian dahil marami siyang alam, maaari bang niyang ipaliwanag kung ano nga ba ang mga dimensions na ito. At sa kanilang pagpasok ay napunta sila sa desyerto, at itinanong ni Lee kung bakit maraming aberrant, insectoids, at beastkin sa loob. Agad naman sinagot ito ni Qin Tian, na lahat sila ay mga bilanggo na tinatawag niyang mga alternatibong dimensyon, ay talagang isang napakalaking interdimensional na bilangguan. At sa kanilang paglalakad ay sumasalubong ang malakas na hangin para mapataas ng kamay si Lee para harangan ito. At wika pa nito na kulungan at para kanino. Ngunit ipinaliwanag ni Qin Tian, na para masagot, marami niyang tanong, kailangan niya munang kumpletuhin ang lahat ng pagsubok dito. Sky Tower ang kanyang pinakadakilang obra maestra, at ang kanyang trial ground. Sa nakita naman ni Lee at ito'y namangha. At sinabi pa nito na anong klaseng aesthetic ito. Nagtataka naman siya dahil parang baluktot ang lasa nito. Para saan ang mga higanteng tubo na ito? Ang mga ito ba ay mga pampalakas upang maiwasan ang pagbagsak ng kapangyarihan? Ang material ng tore ay tila pareho sa mga sandata na iyon na nagtataka kung bibilhin ito ni Qi Shaoxiang, marahil ay nagkakahalaga ng kaunti sa kanyang ginawa. Ngunit naiinis naman si Qin Tian sa mga pinagsasabi ni Lee. At wika nito na titiisin niya ito ang kanyang kaluluwa kung siya ay galit sa kanyang sarili hanggang sa kamatayan walang ibang bagay kundi sa kanya. At sa kanilang pagpasok, ay itinanong pa ni Lee kung ano ang trial na content. At agad sinabi ni Qin Tian na ang Sky Tower ay may 6 na palapag na antas, ang manalo lang sa unang palapag sa Shadow Drake ay isang tagumpay. At nagtataka naman na sinabi ni Lee na Shadow Drake ay ibig niyang sabihin ay tulad nito. At bumungad sa kanila ang malaking anino ng isang bagay. At sinabi pa nito na bakit wala siyang maramdamang pressure ang nagmumula dito, at tuluyan nang ipinakita ito na isang maliit na dragon. Wika pa ni Lee kung ito ang tinutukoy ni Qin Tian na Shadow Drake at bakit para lang itong isang tuko. Ngunit ngumiti naman ito at kanyang ipinalandakan na madali niya lamang itong matatalo sa pamamagitan lamang ng kanyang pananakot ng isang bagay na mahina. Subalit saad naman ni Qin Tian na ipagpatuloy niya na tawanan ito at makikita nila kung gaano ito tatagal. At nilapitan na nga ito ni Lee at kanyang hahawakan sana. At biglang nakaramdam ito ng pressure na nagmumula sa Shadow Drake dahilan para ito'y mapatigil. At ilang sandali lamang ay nagpakawala ng aura ang Shadow Drake at lumiwanag ang mata nito. At sa oras na ito ay biglang lumaki ang Shadow Drake dahilan para mapa-atras si Lee. Nanlaki na lang ang mata ng ating bida dahil hindi nito inaasahan na kaya pala ng Shadow Drake na mag-transform. Ang dragon na ito ay Shadow Wyvern na C-rank, na kamukha ni Toothless sa How to Train Your Dragon. Ang pagpapahusay ng Shadow, pagkatapos ng laki ng pagpapahusay, ang bilis ng pagtaas ng lakas ng 600%, ang mahinang punto ay minarkahan. Nagulantang naman si Lee. Dahil tumaas ng 600%, 3 beses iyon ang kanyang shadow enhancement at huwag niyang sabihing mina siya ng pirated version. Ngunit wika naman ni Qin Tian na buti na lang hindi kasing ganda ng alaga niya ang pangangatawan ni Lee.